Hindi ito simpleng grave threats. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, ang pagbabanta at may kinausap na tao na handang pumatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker ay hindi simpleng grave threats na maaaring isampa sa korte. Aniya, ito ay issue ng national security lalo na at na ang nagsabi ay ang vice-presidente. Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay, ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang pa na lang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng Head of State ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice-Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice-Presidente noon? Kung hindi, ano yun?